Desera Ventrek. Mahahalata sa kanyang itsura ang ibig sabihin ng kabutihan. Siya ang sakit ng ulo sa pamilyang Ventrek dahil sa edad na 19. 5 sa kanyang kaklase ang biglaan nitong pinadala kay San Pedro. At hindi naman nagtagal tinanggal ito sa pamilyang Ventrek dahil sa hindi nito magagandang ginagawa at palaging dinadamay ang pamilyang Ventrek sa mga gulong pinapasok ni Desera. Sa isip ni Adelia, simula nang maalis sa kanilang pamilya si Desera ay wala na silang balita dito dahil sa pagtatago nito. Kaya nagtataka din ito kung bakit meron connection si Rockdale kay Desera. Agad naman itong pinag-utos sa kanyang katiwala na bigyan ng babala si Rockdale. Dahil sa oras na madawit ang kanilang pangalan sa gagawin nilang kalokohan ay hindi magdadalawang isip si Adelia na siya ay bigyan ng parusa at itakwil sa pamilyang Ventrek. Agad naman sumunod ang Ginoo at nagpaalam na ito sa kanyang pinaglilingkuran para magpasikat sa mabilis nitong pagsunod at paggawa sa inutos sa kanya ng vice leader. Iniisip ni Adelia na ang mga basura ay umaasa sa lakas ng iba. Kaya ang mga nilalang na basura ang pagkatao hindi nila nalalaman ang tunay na kahulugan ng tunay na kapangyarihan. Napatingin naman si Adelia sa nakasulat sa ibabaw ng larawan ng kanilang constellation. Nakasaad dito ang one for all. Lahat ay para sa iisang tao. Wala namang idea si Adelia kung para kanino talaga ang nakasaad na lahat ay para sa iisang tao. Kaya napangiti na lang si Adelia at tumingin sa larawan ng guardian constellation ng kanilang pamilya. Kasabay ang pagsasabi nito na sa kanyang palad din babagsak ang one for all. Samantala sa Valhalla, pinapaliwanag ng guro ang tungkol sa mga tao na gumagawa ng hindi maganda. At ginagamit ng mga masasamang nilalang ang kapangyarihan ng constellations para gumawa ng masasamang bagay katulad ng pagpatay, pananakot at pananakit ng ibang tao kapalit ang salapi. Paliwanag pa ng guro na meron mga grupo at minsan ay isang tao ang gumagawa ng mga ganitong kasamaan. Ang pinakakilala sa mga masasamang gawain ay ang One God Group. Habang nagpapaliwanag ang guro tungkol sa One God Group, makikita si Jo-hyuk na may malalim na iniisip. Ito pala ay tungkol sa katawan niya ngayon na hindi niya maintindihan kung ano nangyayari. Iniisip ng ating bida sa tuwing siya ay nag-eensayo, patuloy na lumalakas ang kanyang katawan at ngayon meron na ang katawan niya na kayang kumontrol sa madaming mana. Nasabi din ng bida na mas okay ang katawan niya ngayon kaysa sa dati. Pero ang lubos niyang pinagtataka na noong una nahihirapan siyang padaluyin ng mapayapa ang ki sa kanyang katawan. Isa pa na pinagtataka niya kung bakit sobrang kaunti ng mana na meron sa kanyang katawan. Pati na din ang sobrang hina ng physical na lakas ng katawan niya ay lubos din itong pinagtataka dahil sa konting paghuhukay lang ng lupa ay kamuntika na siyang sumakabilang buhay. Iniisip pa ni Jo-hyuk kung mahina ang katawan niya ngayon, walang paraan para mabilis itong mapalakas. Pero kabaligtaran, dahil nagsimula sa walang potensyal na katawan na biglang nagkaroon ng di maipaliwanag na potensyal na mabilis inaayos ang katawan niya sa pinakamagandang pwedeng marating nito. Dahil mas lalo pa siyang naguguluhan kakaisip. Kaya nasabi ni Jo-hyuk na isang tabi muna ang bagay na yun at magpatuloy na magpalakas para ihanda ang kanyang katawan sa darating na digmaan sa Tower of Destruction. Napukaw naman ang atensyon ng ating bida dahil may biglang kumatok sa kanyang lamesa. Paglingon ni Jo-hyuk, nakita niya ang pangalawang pinakamaganda sa kanilang classroom na si So-yeon. Makikita si So-yeon na nakatingin ng kakaiba kay Jo-hyuk habang nilalagay ang nakatuping papel sa lamesa. Mabilis naman dinampot ni Jo-hyuk ang papel. At ang nakita niya lang na nakasulat dito ay "Hey." Hindi naman maintindihan ni Jo-hyuk kung anong gustong sabihin ni So-yeon. Lumipas ang ilang oras. Pinapaliwanag ni Instructor Kim na sa darating na linggo ay papayagan ang mga estudyanteng makalabas ng Valhalla. Dagdag pa ni Instructor Kim kung nais nilang gumala. Magpasa lang ng application patungkol sa kanilang request na makaalis at kailangan din nakasaad kung saan sila magtutungong lugar. Matapos maipaliwanag ni Instructor Kim, agad na din itong tinapos ang klase. May naiisip naman si Jo-hyuk na puntahan. Makalipas ang ilan minuto, mabilis na kumuha ng application of leave ang ating bida. Muli naman nagsalita si Borche para tanungin si Jo-hyuk kung saan ito balak magtungo. Agad naman sinabi ni Jo-hyuk na binabalak na niyang puntahan ang lugar na yon. Muli naman nagtanong si Borche ng saan.
Nang biglang may tumawag na magandang boses kay Jo Hyuk. Agad naman tinignan ni Jo Hyuk ang magandang dalaga. At nagtanong kung anong kailangan ni Soyeon sa kanya. Sinabi pa ni Jo Hyuk binalik niya ang papel na may magandang sulat kamay na niya para tanungin kung bakit, pero hindi na nag-reply si Soyeon. Nananatili naman na tameme sa harap ni Jo Hyuk ang magandang dalagita. Dahil nga aalis na mamaya si Jo Hyuk. Pinakita na din ng bida ang application leave sa dalaga at kasabay ang pagsasabi na sabihin na nito ang gusto niyang sabihin dahil nagmamadali siya. Hindi naman matuloy ni Soyeon ang nais niyang masabi sa binata. Kaya nabubuang naman ang ating bida dahil nabibitin siya sa mga salita ng dalaga na hindi tinatapos. Kaya hindi na nakapagpigil si Jo Hyuk at nasabihan ang dalaga na may diferensya sa isip. Nagulat naman si Soyeon nang marinig niya ang sinasabi ni Jo Hyuk at natanong niya ito kung bakit siya sinasabihan ng ganon. Tinanong naman ni Jo Hyuk kung normal ba sa isang tao na may sasabihin pero hindi magsasalita. Hindi naman na nakasagot si Soyeon. Muli naman niyang naalala ang nangyari noong nakita niya na sinundot ni Jo Hyuk ang bituka ng Rock Goblin na walang ginamit na magic. Sa nabasang libro ni Soyeon ay hindi maaring mangyari ang ginawa ni Jo Hyuk. Kaya naman gusto niya itong kausapin tungkol sa ginamit niyang teknik. Pero nahihiya naman ang dalaga dahil sa kanyang pride at dahil kabilang siya sa pamilyang Yusin na kilala na bihasa sa paggamit ng espada. Kahit nais ni Soyeon na matutunan ang estilo ni Jo Hyuk sa espada. Hindi naman magiging maganda kung tuturuan siya ng hindi kabilang sa kanilang pamilya ng mga teknik sa espada. Dahil magiging insulto ito sa kanilang angkan na bihasa sa paggamit ng espada. Parang kabute naman na biglang sumulpot si Instructor Lilia sa harapan ng binata at tinanong ito kung pwede niyang malaman ang ginamit na teknik ni Jo Hyuk na pagpatay sa Rock Goblin. Hindi naman sinagot ni Jo Hyuk at sa halip ay tinanong ang instructor kung anong teknik ang ginamit niya na biglang lumilitaw sa gitna ng dalawang tao. Dagdag pa ni Jo Hyuk na hindi ba nagagalit sa kanya si Instructor Lilia dahil sa naging sagot nito sa exam. Sinagot naman ni Instructor Lilia na kathang-isip lang ng binata ang sinasabi nito dahil malabo na magalit siya sa mahusay na estudyante ng Valhalla. Saad naman ni Jo Hyuk na napahiya sa kanilang klase ang instructor dahil sa ginawa niya. Mabilis naman sinabi ni Instructor Lilia na hindi na niya iniisip pa ang nangyari sa nakaraan. Dahil ngayon ang nais niya ay gawin personal na assistant si Jo Hyuk. Tinanggihan naman ni Jo Hyuk ang alok ng instructor at mabilis na itong naglakad papunta kay Instructor Kim para ibigay ang application leave nito. Parang linta naman na kumapit kay Jo Hyuk si Instructor Lilia kasabay ang pagsasabi nito na mas maganda na maging assistant niya si Jo Hyuk. Para mapakita nila ang iba't ibang paraan ng pagpatay sa mga halimaw. Habang si Soyeon nakatingin at susubukan sanang pigilan ang ating bida sa pag-alis. Dahil mabilis nakalayo si Jo Hyuk. Hinayaan na lang ng dalaga kasabay na sinabi na wala na siyang interest pang malaman ang teknik. Samantala sa dormitoryo ng Valhalla. Habang tinitignan ang kanyang cellphone. Hindi na nga nakatiis si Borche at nagtanong ito kung ano ba ang hinahanap ni Jo Hyuk. Saad naman ng bida na kailangan niyang makakuha ng impormasyon tungkol sa pupuntahan niyang lugar. Kailangan din niyang makahanap ng maari niyang pagbentahan ng ilan sa kayamanan niya na pwedeng mapagkatiwalaan at ibibigay ang tamang presyo. Hindi naman nagtagal nakita na ni Jo Hyuk ang hinahanap niya. Pinapaliwanag naman kung nais nilang pumasok sa market ay kailangan nilang magbayad ng entrance fee. At sa oras na nakapagbayad sila, malaya na silang makakapag-trade sa iba't ibang tao. Naisip naman ni Jo Hyuk dahil malaya na makakapag-trade sa kahit na sino, pwedeng makatagpo ng masasamang tao na may hindi magandang pakay. At ayon sa kanyang research sa underground market ito ay gawa ng isang Guardian Constellation. Bigla naman lumabas ang mensahe ni Choi Aron sa cellphone ni Jo Hyuk. Nagtataka naman si Jo Hyuk sa mensahe sa kanya ng dalaga. Kaya natanong niya ito kung bakit. Nag-reply naman ang dalaga at sinabi na hindi siya makakadating sa training nila bukas dahil meron itong pupuntahan. Nag-reply naman si Jo Hyuk ng KK. Di naman nasatisfy ang dalaga dahil sa maikling reply sa kanya ng binata. At nang mag-reply si Jo Hyuk ng have a good trip. Masaya at kinilig ang dalaga kaya tinadtad niya ng emoji ang binata.
Nang matapos ang nakakatuwang usapan ng dalawa, agad nang nagpa-reserve si Jo Hyuk sa underground market para bukas ay agad na niya itong pupuntahan. Kinabukasan, naglalakad ang ating bida papunta sa underground market. Nakita nito ang lumang coffee shop na ayon sa guide, ito ang tanging lagusan patungo sa nais niyang puntahan. Nang makapasok sa loob ng coffee shop si Jo Hyuk, nakasaad sa guide na pag nakapasok na ito sa coffee shop may makikita itong pintuan sa kanan. Hindi na nga nag-aksaya pa ng oras si Jo Hyuk at agad na itong pumasok. Natanong naman ni Jo Hyuk ang kanyang sarili kung nasa underground market na siya dahil parang napunta siya sa ibang dimension. Sinasabi naman ng ating bida na nakakaramdam siya ng kakaiba. Sigurado naman si Jo Hyuk na unang beses pa lang niya nakapunta sa lugar pero ang pakiramdam niya ay parang nakapunta na ng ilang beses sa lugar. Dagdag pa ni Jo Hyuk na pati ang buwan at ulap ay katulad ng nakita niya sa nakaraang 300 years. May bigla naman nagtanong kay Jo Hyuk kung unang beses lang niya nakapunta sa underground market. Tinignan naman ni Jo Hyuk ang suot ng lalaki. Katulad ng nakasaad sa guide. Ito ang lalaki na kukuha ng 2 million para sa entrance fee ng underground market. Para hindi na nga magkaroon ng mahabang usapan, inabot na agad ni Jo Hyuk ang bayad sa entrance fee sa market. Iniisip naman ni Jo Hyuk na yung premyong nakuha niya sa Valhalla ay entrance fee lang sa market. Pero sigurado naman siya na sobra at higit ang makukuha niya pag nabenta ang dala niyang item. Bago umalis ang kolektor, nagtanong muna ito kay Jo Hyuk kung may nais pa bang itanong ang binata. Mabilis naman tinanong ni Jo Hyuk kung saan ito mabebenta ang dala niyang alahas. Sinabi ng lalaki na meron dalawang paraan para mabenta niya ang item. Sa auction o kaya sa merchants. Dahil walang balak si Jo Hyuk na magtagal sa underground market, tinanong niya sa lalaki kung paano makakapunta sa merchant. Sinabi naman ng lalaki na nasa 3rd district nakapwesto ang mga merchant pero kung gusto ni Jo Hyuk na best price agad, hanapin niya si Morris at tinuro na din ng lalaki ang direksyon papunta sa lugar. Pahabol pa na sinabi ng lalaki na kailangan ni Jo Hyuk magsuot ng maskara. Dahil halos lahat ng tao sa underground market ay nakasuot ng maskara. Nagpasalamat naman si Jo Hyuk at agad na din nagsimulang magtungo sa 3rd district. Makikita na dumating na si Jo Hyuk sa pwesto ni Morris. Sinabi ng ating bida na meron siyang dalang magagandang alahas na gusto niyang ibenta kay Morris. Nasabi naman ni Morris na magiging depende sa item kung dapat ba niyang bilhin. Agad naman dumukot sa kanyang bag si Jo Hyuk. Nang makuha ni Jo Hyuk ang isang maliit na bag na naglalaman ng alahas, agad niya itong nilapag sa harapan ni Morris. Agad naman sinilip ni Morris ang laman ng bag at nasabi na parang ordinaryong mga alahas lang ang nilalaman nito. Subalit nang kanyang suriin ang singsing, ay bigla na lang itong sumigaw. Dahil ang singsing pala na akala niya ay isang normal na alahas ay nagmula pala sa Era of Destruction. Sa isip ni Morris na kahit saang anggulo niya tignan ang singsing, sigurado siya na nagmula ang singsing sa Era of Destruction. Napatingin naman si Morris sa bag. Nang kanyang silipin ang laman ng maliit na bag ay laking gulat niya nang kanyang mapagtanto na lahat ng alahas ay nagmula sa Era of Destruction. Bigla naman tinawag ni Jo Hyuk si Morris para tanungin ito kung magkano ang kaya niyang ibigay na presyo. Hindi naman sumagot si Morris sa tanong sa kanya ni Jo Hyuk. Patuloy lang siyang nag-iisip kung saan nakuha ng binata ang ganitong uri ng kayamanan. Dagdag pa ni Morris kung pagbabasehan ng boses ng binata ay hindi pa ito aabot ng 20 years old. Hindi na nga nakapagpigil si Morris na tanungin ang binata kung saan ito kinuha ang kayamanan na dala niya. Hindi naman nagustuhan ni Jo Hyuk ang tanong ni Morris at pinaalala kay Morris na lubos na pinagbabawal sa lugar na ito ang ganyang uri ng katanungan. Agad naman humingi ng dispensa si Morris kay Jo Hyuk. Pinaliwanag din nito na hindi lang siya makapaniwala na makakakita siya ng ganitong kadaming kayamanan na mula sa Era of Destruction. Saad pa ni Morris na wala siyang kakayahang bilhin ang lahat ng dala nitong kayamanan. Nagtanong naman si Jo Hyuk kung saan niya pwedeng ibenta ang dala niyang kayamanan. Tinuro naman ni Morris ang auction hall. Natanong naman ni Jo Hyuk si Morris kung gaano katagal aabutin bago mabenta ang isa sa dala niyang kayamanan sa auction hall.
Sinagot naman agad ni Morris ang katanungan ng binata na aabuti ng 2 linggo bago ito mabenta. At kailangan din magpunta ni Jo Hyuk sa auction hall para kunin ang salapi na pinagbentahan sa kanyang kayamanan. Tanong naman ni Jo Hyuk kung sakaling may bumili, magkano naman ang presyo ng isa. Tahimik naman iniisip ni Morris ang presyo ng isang item. At dahil meron commission na 10% ang auction hall, kaya kinailangan pa ni Morris ang calculator para saktong-sakto kung magkano ang matitirang pera. Lubos naman nagulat si Jo Hyuk at isa-isang binilang ang mga zero sa calculator ni Morris. Dahil sa pagiging tapat ni Morris sa ating bida kaya minabuti ng kunin ni Jo Hyuk ang kayang ibayad sa kanya ni Morris kapalit ang lahat ng kayamanan na kanyang dala. Nagulantang naman si Morris dahil hindi nito inaasahan ang nangyari. Dito ay pinapaliwanag ang mga artifacts na nagmula sa Era of Destruction. Mataas ang value ng mga ito, hindi lang naging basehan ang edad ng bawat artifacts kundi dahil sa mga constellation na nagkakaroon ng kakaibang reaksyon sa hindi malamang dahilan. Makikita si Morris na muli na naman sinusuri ang mga kayamanang mula sa Era of Destruction. Nasabi ni Morris na may lumalabas na aura sa mga artifacts na nagmula sa Era of Destruction. Iniisip ni Morris na hindi niya akalain na darating ang isang araw na makaka-jackpot siya. Sinasabi pa nito na parang buy 2 take 8 ang nangyari sa transaksyon nila ng binatilyo. Nagulat naman si Morris nang biglang dumating ang isang nilalang. Mas nagulat pa ito nang masilayan niya kung sino ang nilalang na dumating sa kanyang harapan. Ito pala ang underground market owner na kilala sa tawag na Black Cat. Lumipat naman ang eksena sa ating bida na pinapakita na nakalabas sa underground market. Sinasabi ni Jo Hyuk na hindi naging komportable ang pakiramdam niya. Pero hindi naman nito mapaliwanag kung bakit ganun ang pakiramdam niya sa lugar. Napatingin naman ang ating bida sa kanyang salapi. Sa isip ng binata na sa oras na kailangan niya ulit ng pera, kukuha lang siya sa kayamanan niyang nakatago sa ilalim ng lupa. Hindi naman inaasahan ng ating bida na may biglang tatawag na number sa kanyang phone. Para malaman kung sino ang tumatawag kaya sinagot na agad niya ito. Laking gulat ni Jo Hyuk nang malaman na si Instructor Lilia ang tumawag. Masayang sinasabi ni Instructor Lilia kung nasan ang binata, ililibre daw niya ng masarap na pagkain si Jo Hyuk. Nagtataka naman si Jo Hyuk kung paano nalaman ni Instructor Lilia ang kanyang numero. Mayabang naman sinagot ni Instructor Lilia na madali lang ang ganun bagay para sa kanya. Dagdag pa ng instructor na magkita na lang sila sa tapat ng fitness room sa Valhalla at agad na nitong binaba ang tawag kay Jo Hyuk. Iniisip ni Jo Hyuk na hindi talaga siya titigilan ni Instructor Lilia. Pero wala naman sigurong masama kung pumunta at kumain siya ng libre. Bumalik naman ang eksena kay Morris at Black Cat. Nagtatakang tinanong ni Morris si Black Cat kung anong pakay sa pagpunta sa kanya. Sinagot naman ni Black Cat kung may problema ba kung dalawin nito ang shop ni Morris. Paliwanag naman ni Morris na ang katulad niya na normal lang na merchant ay hindi pag-aaksayahan ng oras ni Black Cat. Hindi na nga nagpaligoy-ligoy pa si Black Cat at sinabi nito ang tungkol sa pagpaparehistro ni Morris sa auction hall. Dagdag pa ni Black Cat na sigurado siya na hindi normal ang item na ipapa-auction ni Morris. Tinanong naman ni Morris kung ano talaga ang pakay ni Black Cat sa kanya. Diretsahan naman sinabi ni Black Cat na hindi siya mismo ang may pakay kay Morris kundi gustong makita ng constellation niya kung anong item ang hawak ngayon ni Morris. Hiniling din nito kung maaari ba nitong makita ang item ni Morris. Mabilis naman sinagot ni Morris nang syempre kasabay ang paglabas sa maliit na bag. Naagad din sinilip at sinuri ni Black Cat kung ano ang laman ng bag. Hindi pa man nagtatagal sa kamay ni Black Cat nagkaroon agad ng matinding reaksyon ang constellation niya. Nalubos na gumulantang sa katawan lupa ni Black Cat. At nasabi nito na hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganitong katinding reaksyon ang constellation niya. Paki-like ng ating video kung nagustuhan nyo ang aking recap. Pwede din kayong mag-iwan ng comment kung may nais pa kayong mabigyan ng seryosong recap. Pindutin nyo na din ang subscribe button pati na din ang kalembang para mauuna kayo sa mga ilalabas kong mga recap.